Binalot ng dilim ang Moscow. At literal at matalinhaga kung ibig sabihin yon. Kamakailan, nagpadala ang Ukraine ng mahigit 2,000 drone sa kabisera ng Russia. Hindi inasahan ni Vladimir Putin na makikita niya ito sa sarili niyang skyline. Hayagan ng tumutuligsa ang mga politikong Ruso laban sa kanya. At ang ilan ay tumatakas palabas ng bansa. Ngayon, inililipat ng mga oligarkang Ruso ang bilyon-bilyong dolyar palabas ng Russia na nagdulot ng pagbagsak ng stock market na di pa nakita mula 1,977. Sa kabila ng lahat, tahimik na gumagalaw ang mga assassination squad ng Ukraine sa loob ng Russia at natatapos ang mga misyon na di mapigilan ng Kremlin. Natatakot si Putin habang nagtatago sa bunker dahil wala pa siyang magandang balitang natatanggap mula sa frontline. Mabilis mawalan ng mga jet at eroplano ang Russia na hindi may paliwanag ng Kremlin. At kamakailan lang, isang buong batalyon ng mga sundalong Ruso ang basta na lang nahulog sa bitag ng mga Ukrainyano at wala silang nagawa, kundi sumuko agad-agad. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang nangyayari ngayon. Ang mga drone, pagtakas ng mga oligarko palabas ng bansa, at pagbagsak ng stock market. At syempre, ang dating punong ministro ng Rusya na hayagang nagbabala sa mundo tungkol kay Putin. Ito ay dating katuwang ni Putin noong presidente siya, mula 2000-2004. Ngayon, nagbabala siya tungkol kay Putin at sa direksyon ng Rusya. Gaya ng alam ninyo, ang pangalan ko ay Sam at pinapanood ninyo ang Business Basics. Gusto kong talakayin ang kwento ng punong ministro ng Rusya dahil ito ang pinaka nakakagulat na narinig ko sa matagal-tagal na panahon. Pero bago yon, pag-usapan muna natin ang pinakamalaking balita mula Moscow tungkol sa mga drone. Ang skyline ng Moscow hindi maganda ang itsura. Maliban na lang kung ikaw ay isang Ukrainian. Para maintindihan kung bakit nagpapanik at nag-iimpact ang mga oligarko, dapat nating malaman ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Kaya ang nakikita mo ngayon sa iyong screen ay ang skyline ng Moscow 2 gabi nang nakalipas. Nangyari rin ang parehong bagay kagabi. 2 beses nang winasak ng Ukraine ang Moscow sa 3 araw. Nakakagulat ito. Tila hindi ito inaasahan ni Putin nang simulan niya ang digmaan. At ganito ang itsura ng Moscow kapag lumabas ka sa paliparan. Tingnan mo. Tingnan mo ito, smatrita na. Ang weird niya, parang may mangyayaring apocalypse. Akala mo siguro natural ito, pero hindi. Drone attack ito ng Ukraine. Nangyayari pa rin habang pinapanood nyo. Kaya himayin natin bawat atake. Tingnan ang una. At ito ang nawasak ng Ukraine sa unang atake na nangyari noong 18 ng Hulyo. Una, winasak nila ang Wildberries Logistics Hub. Ang Wildberries ay parang Russian Amazon, pero mas mahalaga pa ito kaysa doon. Winasak nila ang isang hub sa rehiyon ng Tamboy. At winasak din nila ang isang oil depot sa rehiyon ng Moscow. Pagkatapos, isa pang Wildberries warehouse sa rehiyon ng Moscow. Hindi pa kasali rito ang Shadow Fleet vessels na tinatamaan ng Ukraine sa Black Sea at Azov Sea. Marahil nalilito ang ilan kung bakit inaatake ng Ukraine ang Russian Amazon. Patalakayin natin ito dahil naging controversial ito. Sabi ng mga taga-suporta ng Russia, tinatarget ng Ukraine ang sibilyang negosyo para maramdaman ng Russia ang sakit. Pero hindi ito eksaktong tama. Bago natin pag-usapan, ipapakita ko muna ang mga video ng pag-atake para makita nyo kung gaano kalakas ang armas na ginamit ng Ukraine. Pag-usugsapan natin kung bakit mahalaga para sa Ukraine ang pag-ataking ito. Heto ang mga video na tatalakayin natin at may bago tayong setup para sa mga reaksyon. Ito ang sandali nung 18 ng Hulyo, kung kailan naganap ang unang pag-atake sa bodega. Panuorin ninyo. Iyan ay isang Ukrainian na U. Meron kaming mga kamerang iko. Yan ay isang Ukrainian na drone. Mayroon kaming ibang mga anggulo.
Ngayon, ito ay isang napakalaking bodega. Kung nakita nyo na ang isang Amazon na bodega, mas malaki pa ito kaysa sa mga karaniwang Amazon na bodega na nakikita nyo dito sa Estados Unidos. At halos lahat ng kagamitan o ano bang tawag mo doon? Lahat ng paninda sa loob ng bodega ay nasira. Tatalakayin natin ito mamaya dahil malaki ang problemang pang-ekonomiya na dulot nito. Hindi lang sa wild berries, kundi pati sa malaking bahagi ng lipo ng Ruso. Ngayon, gaya ng sabi ko, unang inatake ang dalawang bodega ng wild berry noong Hulyo 18, kaya 3 araw na ang lumipas. Pagkatapos, may isa pang pag-atake kahapon sa ibang bodega o sentrong lohistikal ng wild berries. Para sa akin, magkapalit lang ang tawag sa mga iyon. Pero tingnan mo ito, kagabi, naging abala ang gabi sa Moscow dahil mula sa isang apartment, kitang-kitang mga kilos ng Ukraine sa 3 lugar. Tingnan mo ito. May kung anong nagliliyab doon. May nangyayari rin malapit sa Domodedovo. Нандин-Дин sa Домодедово. Pag-usugsapan natin ang kontrobersya dahil maraming Ruso at taga-suporta ng Russia ang nagsasabing tinatarget na ng Ukraine ang sibilyang infrastruktura at mga sibilyang target sa loob ng Russia na itinuturing na krimen sa digmaan. Sa totologo lang, hindi ito ganap na totoo dahil ang wild berry ay hindi lang online na tindahan na ginagamit lang ng mga Ruso para bumili ng grocery. Malalim ang koneksyon nito sa militar ng Russia. Tingnan ang screenshot mula sa Wildberry website. Ano ang napapansin mo? Screenshot ito ng mga kasalukuyang ibinibenta sa Wildberries. Mga sistema ng pagbagsak ng bomba mula sa granada, gamit militar, bahagi ng drone, at kagamitang panglaban ay nabibili at binibili ng mga Ruso para ipadala sa frontline. Kahit sino, kahit mga voluntaryo, kahit sino na gustong tumulong sa mga tropa sa frontline, mga tropang Ruso, pwede nilang bilhin ang mga gamit na ito mula sa Wildberry at ipadala lang, tulungan ang mga tropa sa frontline. Hindi naman talaga mukhang para sa civilian yan. Pero, wag lang kayong maniwala agad sa akin. Isa lang naman akong pro-Ukrainian, di ba? Pakinggan natin ang mga pro-Russian war blogger at opinyon nila sa pag-ataking ito. Narito ang mensahe ng isang pro-Russian war blogger na nagsasabing maraming kagamitang pang-militar at kagamitang may gamit ding civilian ang binibenta sa Wildberry. Madalas bumibili ang volunteer ng mahalagang supply para sa operasyon. Kaya ang pag-atake sa warehouse ay lubos na makakaapekto sa logistics sa frontline at sa kilusan ng mga volunteer. Ngayon, gusto kong talakayin sandali ang legalidad ng pag-ataking ito kung sakaling may gustong makipag-debate sa iyo kung legal ito o hindi. Hindi ko alam bakit ka makikipag-debate sa sumusuporta sa Russia. Pero ayon sa international na batas, sapat na patunay ang pag-amin na lehitimong target militar ang Wildberry. Hindi kailangang patunayan ng Ukraine na bawat kahon dito ay militar o naglalaman ng bala. Kailangan lang nilang patunayan na ang lokasyong ito ay sumusuporta sa mga aktibidad at logistics ng militar. Kung alam nila yon, ayon sa batas internasyonal, lehitimong target ito. Yan ang legal na argumento. Ngayon, pag-usapan natin ang moral na argumento. Sa moral na usapan, may kontekstong madalas kalimutan ng marami. Sa loob ng 4 hanggang 5 taon, tinatarget ng Rusya ang mga imbakan, online retailer at kumpanyang logistika ng Ukraine, pati halos lahat ng iba pa. At sa bawat pagkakataon, pareho lang ang dahilan ng Rusya. Sinasabi nila, itong kumpanya na to, itong lugar na to, itong imbakan na to, nakikipagtulungan daw sa militar ng Ukraine. Sabi ng Rusya, tumutulong daw sila sa militar ng Ukraine, kaya lehitimong target. Ito lagi nilang sinasabi pagkatapos ng mga pag-atake. At alam mo ba kung ano? Ngayon, tinatapatan lang sila ng Ukraine sa sarili nilang paraan. At bigla na lang, ayaw ng mga Ruso sa sarili nilang gamot dahil sila na ngayon ang nagrereklamo tungkol sa mga krimen sa digmaan. Malayo talaga ito sa krimen sa digmaan. At alam mo ba kung ano? Bukod sa tactical na dagok ito sa mga aktibidad ng Russia sa mga frontline, nagdudulot din ito ng panloob at ekonomikong suliranin sa maraming Ruso. Ipaliwanag ko pa ito. Pakinggan mo ang clip na ito. Ito ay isang mangangalakal na Ruso na nagpapaliwanag ng mga partikular na detalye na nakatago sa loob ng mga kontrata ng Wildberry, isang kontrata na binago ng Wildberry 10 araw lang bago ang pag-ataking ito. Parang alam na nila ang paparating at gusto lang nilang iwasan ang pananagutan. Kaya ngayon, naluloko ang mga mangangalakal na Ruso. Pakinggan mo ito. Kakarating ko lang sa magandang lungsod ng Sochi
At nakakatanggap na agad ako ng balita na may bodega ng Wildberries na sumabog. Hindi lang isa, kundi ilang sa kanila. Nag-login ako sa WB Partners at ano ang nakita ko? Zero na ang inventaryo ko. Tapos nakatanggap ako ng isa pang mensahe na nagsasabing hindi babayaran ng Wildberries ang mga nagbebenta para sa anumang nawalang produkto kung may mangyari mang dito dahil sa pagkakamali ng kumpanya. Nawalan kami ng 800,000 rubles sa isang product page pa lang at may 30 pa kaming ganito. Gusto kong malaman ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Ang pinakaastig na parte? Sabi ng Wildberries, hindi raw at pasensya na. Bahala na raw ako. Sobrang kagaguhan nito. Minsan naisip ko na mas mabuti pang huwag na lang akong magnegosyo o kaya'y magnegosyo na lang sa ibang lugar. Sa kabilang banda, bumibili ang Wildberries ng mga proyekto sa Kalawakan. Bumibili ng mga dambuhalang balyena sa Karagatan Pasipiko. Pero hindi nila kayang bayaran ang mga seller nila para sa mga pagkalugi na to. Ang galing. Sobrang astig. Salamat Wildberries, pakyu kayong lahat. Isara nyo na lang yung platforma nyo. Ngayon, kahit gustuhin ng nanay ko, hindi talaga ako abogado. At wala rin akong alam sa batas ng Russia. Pero kahit ganun, narito ang isang magandang ulat na nagpapaliwanag ng eksakto kung ano ang magiging epekto ng strike na ito sa mga Russian na nagbebenta sa Wildberries. Mga Russian na nag-invest ng milyon-milyong rubles para patakbuhin ang kanilang negosyo na may mga produktong nakaimbak sa lugar na ito o sa mga lugar na ito. Tingnan ninyo ang ulat na ito. Ang pagkasira ng 2 bodega ng Wildberries malapit sa Moscow dahil sa drone ng Ukraine ay malaking sakuna sa ekonomiya ng Russia na mas malala pa sa $1.2 bilyong na pagkawala ng stock. Heto kung bakit. Kahit kaya ng Wildberry ang pagkawala ng 2 malaking bodega, hindi na nila kailangang bayaran ang mga nagbebenta. Dahil kamakailan lang ay itinanggi na nila ang pananagutan sa mga pagkalugi mula sa aksyon ng kalaban. Malaki ang epekto ng pag-atake sa ekonomiya. Tulad ng nabanggit ko, binago nila ang kontrata 10 araw na ang nakalipas. Tingnan mo nga naman ang tiyempo. Madalas tawaging Russian Amazon ang Wildberries. Ngunit mas nangingibabaw ang papel nito sa ekonomiya ng Russia kaysa sa papel ng Amazon sa mga ekonomiya sa kanluran. Mula nang itatag noong 2004, naging isa ito sa pinakamahalagang kumpanya sa ekonomiya ng Russia. Ang Wildberries at Ozon ay hawak ang 77% ng e-commerce market sa Russia, kung saan 45% ay kontrolado ng Wildberries. Ang pag-atake ng drone ng Ukraine ay tumama sa pinakapuso ng tagumpay ng kumpanya, ang malalaking bodega nito. Sa estilong elektro na pag-atake noong Sabado, maaring nawala ng Wildberries ng 300 at 50,000 metro kwadrado ng kapasidad sa lohistika. Hindi madaling maintindihan ng tao ang 300 at 50,000 metro kwadrado. Pero halos katumbas ito ng 50 soccer field, lalo na't katatapos lang ng World Cup. Sana kaya ninyong ma-imagine ang 50 soccer field. Ayun, halos ganyan ang nawasak sa isang lokasyon lang na ito. May 2 pa. Ang lokasyong ito ay nasa 7 hanggang 15% lang ng kabuuang warehouse space nila. Kaya ang buong warehouse space ng kumpanya ay nawasak sa isang atake. Dagdagan pa ng 200,000 metro sa ibang lokasyon. Lumabas ang ulat noong Hulyo 19, isang araw, bago ang ikalawang pag-atake kahapon. Yung pag-atake ay sumira rin ng warehouse na may ilang 100,000 metro kwadrado ng kapasidad. Pero bahagi lang nito ang nawasak, hindi lahat. Ibig sabihin, daan-daang milyong item ang nasira sa pag-ataking yon, na nagdulot ng malaking pagkalugi at posibleng pagsasara ng maraming negosyo. Bilyon-bilyong rubles sa benta at buwis sa kita ang posibleng mawala sa estado dahil sa pag-ataking ito na maaaring makaapekto rin ng malaki sa lohistika ng militar ng Russia. Ang Wildberries at Ozon ay naging pangunahing channel ng mga material na may gamit sa civilian at militar at mga di nakamamatay na supply para sa mga sundalo sa harapan. Kasama dito ang drone, ekstrang pyesa, night vision, bota, uniforme, generator at iba pa. Matagal ding makabawi ang kumpanya matapos masunog ang bodega malapit sa St. Petersburg. Noong Enero 2024 tumagal ng 1.5 taon bago ito na ipatayo muli. Mas malala at mas malawak ang pagkasira ng estruktura sa pagkakataong ito. Mahalagang tandaan na ang pag-atake sa mga bodegang ito ay hindi magtatapos sa digmaan. Pero mas mahihirapan ang mga Ruso na ipagpatuloy ang laban. Siguradong lalala pa ang hindi pagkakasya ng mga tao at titindi ang kagustuhang tapusin na ang labanan. At alam mo ba, kung pag-uusapan ang mga pagkabangkarote
Tumataas na ang mga pagkabangkarote sa Russia dahil sa kalagayang pang-ekonomiya, dahil sa implasyon, at dahil na rin sa mga bagong buwis na ipinapatupad ni Putin. At ang pag-atakaing ito ay talagang nagtutulak sa mga tao na hayagang aminin na kailangan nilang magdeklara ng pagkabangkarot dahil sa nangyari lang. Umiyak lang ako. Ang galing, grabe. Ibig sabihin, wala na ang lahat. May negosyo ako, maliit na negosyante lang ako. Oo, alam mo, 4 na taon ko nang sinusubukang patakbuhin ang negosyo ko. 4 na taon akong nagsikap kumita at tiniis ang maraming problema. Ngayong taon, isinara ko ang pisikal kong tindahan at bumalik sa dati kong bayan. Lumayo mula sa Moscow. Nalampasan ko ang maraming problema sa pera, utang sa buwis, pati naipit ang paninda ko sa customs ng isa at kalahating buwan sa kasagsagan ng season. Ano ngayon? Ngayon, nasunog pa ang bodega na may milyon-milyong halaga ng paninda ko. 10 araw na ang nakalipas, naglabas ang Wildberries ng bagong patakaran at pinapapirma kami na hindi sakop ng insurance ang drone strike. Wala silang babayaran kahit piso. Hindi ka panipaniwala kung ilang metro kwadrado ang tuluyang natupok. Siyempre, sasabihin nila sa ating lahat na wala ni isa sa mga stock ang nakaligtas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ibebenta ko na lang siguro ang kotse, ang apartment ko. Hindi ko talaga alam. Putik, sawang-sawa na talaga ako dito. Bro ha, sobrang wasak na ako. Ngayon, babalik tayo sa kwento na ipinangako ko sa simula ng video. Pinapanood ng pinakamayayamang tao sa Rusya ang lahat ng ito. At tahimik nilang inilalabas ang kanilang pera. Habil nakikita nila ang nangyayari. At alam nila kung ano ang susunod na gagawin ni Putin. Dahil sa lahat ng mga isyong tinatalakay natin, hahabulin ni Putin ang pera ng ibang tao dahil kailangan niya ng pondo para ipagpatuloy ang digmaan. At yan ang dahilan kung bakit nila inilalabas ang kanilang pera. Bago natin pag-usapan yan, may mahalaga akong kailangang talakayin. Hindi ko gusto sa YouTube na sinasabihan ng mga creator na suportahan ang channel pero walang kapalit. Nagawa ko na rin ito, kaya alam kong mali. At palagi kong naramdaman na baliktad yon. Yan mismo ang dahilan kung bakit namin ginawa ang Basics Insider. Kung magiging miyembro ka, hindi mo lang sinusuportahan ng channel, may makukuha ka ring mahalagang kapalit. Araw-araw, nag-upload kami ng mga eksklusibong video na hindi lumalabas dito sa YouTube dahil sa totoo lang, hindi talaga namin pwedeng i-post ang mga iyon dito. Mas malalim pa namin tinatalakay ang mga kwento na aming sinusundan. Mas marami kaming oras na ginugugol sa mga detalye na hindi kasya sa mga video na ito. At syempre, mga detalye na hindi gusto ng algorithm. At bukod pa dyan, nagdadala kami ng mga veteranong sundalo na may karanasan tulad ni Chuck Farr para suriin ang mga footage mula sa frontline, ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari, at paghiwalayin ang mga totoong impormasyon mula sa propaganda. Malaking benepisyo sa Basics Insider na hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa algorithm dahil hindi kami umaasa sa ads at hindi namin problema kung irekomenda ng algorithm ang nilalaman namin. Natatalakay namin ang mga kwentong hindi sana naming mapag-uusapan kung iniintindi namin ang mga advertiser. Bukod dito, wala itong sensura at mas malawak na coverage para sa mga gustong umunawa sa mga sigalot na ito lampas sa mga headline. Siyempre, hindi ko rin itinatago na ang iyong pagiging miyembro ay malaking tulong sa amin. Laging nagbabago ang algorithm ng YouTube, kaya pabago-bago rin ang kita sa ads. May mga video na nire-recommend ngayon, pero biglang mawawala kinabukasan. Ang pagbuo ng komunidad ng miyembro ay nagbibigay daan sa amin na magpatuloy sa independent na coverage nang hindi umaasa sa algorithm. Kung gusto mo ng mas malalim na pagsusuri at suportahan ang aming trabaho, i-click ang join button o bisitahin ang basicsinsider.com. Kung nasa YouTube app kayo sa iPhone o Android, mas mahal dahil may dagdag singil ang App Store. Kaya kung ayaw mong magbayad ng mas mataas na presyo, maaari kang pumunta sa aming channel gamit ang browser sa iyong telepono o sa computer. Masaya kaming makasama ka at maraming salamat sa iyong suporta. Ngayon, balik na tayo sa ating video. Habang inilalabas ng mga oligarko ang yaman nila palabas ng Russia, nagdulot ito ng pinakamalalang pagbagsak ng stock market ng Russia sa loob ng isang henerasyon. Bago natin talakayin ang mga oligarko, ipapapakita ko muna ang kasalukuyang lagay ng stock market. Heto ang ulat. Ang stock market ng Russia ay ngayon lang nakaranas ng pinakamahabang sunod-sunod na pagbagsak mula 1,900. 97 yun ay bago pa ako ipinanganak. Bumagsak ng 9% ngayong linggo sa 1,900 puntos ang Moscow Exchange Index na sumusubaybay sa 46 pinakamalalaking kumpanyang nakalista sa Russia. Iyan na ang pinakamababang antas ng index mula Oktubre 2022. Simula Abril ngayong taon, halos 30% ng ibinagsak ng stock market ng Russia. Narito ang numero na nagpapaliwanag. Ang mga stock ng Russia ay nasa halos parehong antas gaya nung tag-init ng 2016. Halos nawala ang isang dekadang kita sa merkado.
Kung Russian investor ka, tiyak hindi ka masaya ngayon. Posibleng kaya inilalabas ng mga oligarko at elite ang pera sa bansa. Pero lumalala lang ang sitwasyon. Habil kinukuha nila ito sa stock market at inilalagay sa ibang bansa. Narito ang ulat ng Bloomberg tungkol dito. Ilang pinakamayayamang tao sa Russia, kabilang ang malalapit kay Pangulong Vladimir Putin, ay naglipat ng bilyon-bilyong dolyar sa ibang bansa noong nakaraang taon dahil sa pag-aalala sa ekonomiya at budget ng gobyerno. Ang mga lantad at kilalang pagsamsam ng ari-arian ay lalong nagpatindi sa pangamba ng Russian elite na baka kumpiskahin ng Estado ang kanilang yaman o tuluyan nilang mawala ang kanilang mga kayamanan. Ayon ito sa 6 na mayayamang Ruso at iba pang mga taong pamilyar sa iniisip ng ilang bilyonaryo ng bansa. Kung nanonood ka ng aming mga video, alam mong matagal nang ginagawa ito ni Putin. Sa nakaraang taon, tinanggalan niya ng halos 60 bilyong dolyar na yaman ang mga pribadong mamamayang Ruso. Kaya iniisip ng iba na bumabagsak ang ekonomiya at nagnanakaw siya ng pera sa ibang bilyonaryo. Kaya natatakot sila na ang susunod niyang puntirya. Kaya unti-unti nilang nilalabas ang pera sa bansa. Mamaya, ipapakita ko ito. Pinag-uusapan ito ng dating punong ministro ng Rusya. Ang taong ito ay nakatrabaho ni Putin ng 4 na taon at kalaunan tumutol sa kanya. Pero bago yon, tingnan muna natin ang pera. Tingnan natin kung saan nilalagay ng oligarko ang kanilang yaman. Ayon sa Bloomberg, marami sa mga bilyonaryong Ruso ang naglipat ng portfolio nung nakaraang taon papunta sa ginto, cryptocurrency, ari-arian sa ibang bansa, at mga private investment fund. Lalo na ang mga private equity fund na nakabase sa mga bansang nasa gulpo. Dapat bigyang pansin ang detalyeng ito dahil may spekulasyon sa US na ilang bilyonaryong Ruso at Chino ay naglalagay ng kapital sa Western private equity at venture capital funds nang hindi ganap na isiniwalat ng mga fund ang pinagmulan ng pera. Medyo komplikado ito dahil ang ilang private equity companies at venture funds ay nag-i-invest sa mga kumpanya at industriya na may kaugnayan sa pambansang seguridad at sensitibo pagdating dito. Hindi natin alam kung saan nila kinukuha ang pera at di ko rin alam kung labag ito sa batas. Sa tingin ko, hindi ito illegal kung ginagawa ng malalaking kumpanya. Pero ang posibilidad na mag-invest sila sa kumpanyang ayaw nating malaman ng Chinese o Russian na bilyonaryo ay nagdudulot ng tanong. Ngayon, syempre, ibang usapan na yan para sa ibang video. Kaya pag-uusapan natin yan mamaya. Pero kung interesado ka doon, baka gusto mong pag-aralan pa ng mas malalim. Balik tayo sa paglabas ng pera mula Russia. Sobrang seryoso na kaya, pati pro-Kremlin think tank na sumusuporta sa Kremlin ay nag-aalala. Ngayon, nagbabala ang think tank na posibleng magkaroon ng krisis sa bangko sa Rusya. At mahalaga ito dahil, alam mo yon, kung ang isang taong pro-Kremlin na mismo ang nagsasabi niyan, parang mapapaniwala ka na. Baka mas seryoso pa talaga ito kaysa sa inaakala mo. Ngayon, may video tayo ng babaeng Ruso na pumunta sa bangko para kunin ang pera niya. Hindi ko gustong manghusga, pero hindi siya mukhang bilyonaryo. Isa lang siyang ordinaryong babaeng Ruso na hindi pinayagang kunin ang pera niya. Ibig sabihin, baka mas maaga dumating ang krisis sa bangko kaysa inaakala ng marami. Panuuri ninyo ang clip na ito. Para sa may ipon, naranasan nyo na bang masurpresa ng bangko? May kaibigan akong nagdeposito ng 20 milyon sa savings account. Kumita buwanan at kalaunan winidraw ang pera. Sabi ng bangko sa kanya, "Maari mo ba kaming bigyan ng patunay ng pinagmulan ng parang ito?" Hindi niya mapatunayan kasi hindi idineklara ang kita. At hindi niya ito mapatunayan. Ngayon, lahat ng ito ay nagdadala sa atin sa dating punong ministro ng Russia at sa mga komentong binitiwan niya kamakailan. Ang pangalan niya ay Mikhail Koshinov. Noong 2000, pagkatapos manalo si Vladimir Putin sa unang presidential election, si Koshinov ay ginawang punong ministro ng Russian Federation at nagsilbi ng 4 na taon. Halos buong unang termino ni Putin bilang presidente na obserbahan at nakatrabaho niya si Putin. Tiyak na naging malapit siya kay Putin. Mas kilala niya si Putin kumpara sa karamihan, lalo na sa mga nagbibigay ng panayam. Matapos ang ikalawang termino ni Putin bilang presidente, hindi na siya pwedeng tumakbo muli dahil sa konstitusyon ng Russia noon. Gusto talaga niyang tumakbo sa posisyon at maging presidente, pero hindi siya pinayagan at ipinagbawal sa eleksyon. Kaya nagtayo siya ng oposisyong partido sa Russia. Pagkatapos, 14 na taon pa niyang kinontra si Putin
hanggang sa lakayin nito ang Ukraine noong 2022. Umalis siya ng bansa para sa sariling kaligtasan dahil hayagan ang pagtutul niya sa pananakop at sa mga ginagawa ni Putin. Nakita niya ang nangyayari sa mga tumutuligsa sa pananakop sa Ukraine. Kaya lumipat siya ng bansa at ipinagpatuloy ang laban habang konektado pa rin sa Russia. Tulad ng maiisip mo, gumagalaw siya sa pinakamataas na antas ng lipunan noong nasa loob siya ng Russia. Kaya may alam siyang mga impormasyon na hindi basta-basta nalalaman ng karaniwang tao. Ibinahagi niya ang nararamdaman ng mga elite sa Russia. Pakinggan mo. Ano ang naririnig mo? Ano ang sinasabi ng mga tao sa Russia? Ano ang sinasabi nila sa'yo? Nasasaktan o nadedemoralisa ba sila? Kwento mo ang nararamdaman nila. Takot? Lubos na takot. Para sa mga aktivista, matindi ang takot. Hindi nila magawang pumuna sa gobyerno. Pwede kang makulong ng 6, 8 o 10 taon o 25 tulad ko halimbawa. Isinama na nila ako sa listahan ng mga terorista. Nakita ko. Oo, at kaya nga kapag bumalik ako, habang buhay na pagkakakulong ang haton nila sa akin dahil inaakala nilang babaguhin ko ang gobyerno at pamumunuan ito o kung ano paman. Oo. Pero may takot din ba sa hanay ng mga elite, Mikhail? Parehong takot ang nararamdaman ng mga tao. Alam nilang parang bihag sila, mula sa mga ministro hanggang sa mga nasa mas mababang antas. Naglilingkod sila kay Putin dahil kailangan nilang mabuhay. Pero lahat sila ay nangangarap na matapos ng digmaan dahil alam nilang tapos na talaga ito. Oo, iniisip ko ang epekto at pinsala nito sa Russia. Pati damdamin ng ilang pamilya at ina. Isa ito sa pinaka-interesanting panayam na narinig ko kamakailan. Kaya inire-recommenda ko na panuurin ninyo. 10 minuto lang ito at nasa CNN. Hanapin nyo lang sa CNN, Russian PM o dating Russian PM sa YouTube. Sa dulo ng panayam, tinalakay din niya ang personal na pagkatao ni Putin. Paano siya nun sa simula ng kanyang pagkapangulo at paano siya ngayon? Pakinggan nyo ito. Siguradong interesante ang pagsusuring ito. Nagpasya si Putin na ipigit na lang ang mata at huwag batikusin si Pangulong Bush tungkol doon. Naniniwala si Putin na yon ay di nakasulat na kasunduan. Ibinibigyang kahulugan niya ang internasyonal na batas ayon sa gusto niya. Pero kasabay nito ay hindi siya bumabatikos at hindi siya gumagawa ng problema kay Bush tungkol sa Iraq. Paano mo siya ilalarawan na yon? Ngayon, isa na talaga siyang tao ng KGB. Noon, sa panahon ko, ipinapakita niya kay Pangulong Yeltsin, ipinapakita niya sa akin at sa mga kasamahan ko sa parlamento noong lahat kami ay sumusuporta sa kanya na isa siyang taong tapat sa mga demokratikong pagbabago. Pero sa kalaunan, nawala ito sa kanya. Nagkunyari siyang isang demokratikong tao at nagmukha siyang ganoon. Ngayon, isa na talaga siyang tao na may masasabi ko, maling-maling pananaw sa mundo. Narsisista siya, alam mo yon? Malalaki ang tingin sa sarili at kung saan niya nakikita ang sarili niya sa kasaysayan. Ano sa tingin mo? Panatilihin ang kapangyarihan. Panatilihin ang personal na kapangyarihan. Yun lang dahilan. Panatilihin ang personal na kapangyarihan. Hindi lang pagtatayo ng bagong Soviet Union. Hindi ito kasaysayan, hindi ito ang kinabukasan ng bansa. Minsan, ang mga tao at leader sa kanluran ay nagdedesisyon dahil alam nilang dapat maintindihan ni Putin na hindi yon maganda sa bansa. Wala siyang pakialam, iniisip lang ang sarili at kung ano ang gagawin niya ngayon o bukas, hindi na ang mga darating na araw. Ngayon, hindi lang mga elite sa Russia ang takot. Si Putin mismo ay natatakot din. Dahil may mga Ukrainian assassination squad na gumagalaw sa loob ng Russia at madalas silang nagtatagumpay sa kanilang mga misyon. Kamakailan lang, ito ang ginawa nila. Tingnan mo ang ulak. Isa sa mga arkitekto ng digmaan ng Russia ay na-neutralize na. Ayon sa mga source ng Ukraine, si Andrei Tisarov, isang senior aircraft engine engineer sa UEC Kuznetsov, ay napatay sa Samara. Ang UEC ang gumagawa at nagsiservisyo ng makina para sa Tu-165 at Tu-22 strategic bombers ng Russia. Ito rin ang parehong eroplano na naglunsad ng maraming missile strikes sa mga lungsod at civilian ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang operasyon ng isang dati hindi kilalang volunteer unit, ang mga unit ni Budanov. Ayon sa grupo, lahat ng kriminal ng digmaan ng Russia at ang sinumang nagbibigay daan sa mga krimen ng hukbong mananakop ng Russia ay mananagot sa hustisya saan man sila. Ang bawat krimen ng Russia ay naitala at naiuugnay sa mga responsabale.
hindi maiiwasan ang paghihiganti. Ngayon, mayroong aktual na video ng pagpaslang na ito at napaka-brutal nito. Kaya hindi namin ito ipapakita sa channel. Hindi rin namin ito ipapakita kahit saan. Pinagsisisihan kong napanood ko ang video. Hindi ko inire-rekomenda na hanapin ito. Tulad ng nabanggit ko, sa Basics Insider Membership, may eksklusibong pagsusuri mula sa mga veterano gaya ni Chuck Farr tungkol sa mga kaganapan sa front lines at sa loob ng Russia. Kung gusto mong maging miyembro, i-click lang ang join button sa ibaba o bisitahin ang basicsinsider.com. Sinusuportahan mo ang channel at nakakakuha ng eksklusibong videos araw-araw. Narito ang bahagi ng pinakabagong review namin kasama si Chuck Farr. Pakinggan mo, isang tisyam-napu na tangke. Kaya ito ay isa sa mas magagandang tangke ng Russia. Ito ay isang maagang bersyon. Sa tingin ko, hindi ito M variant. Makikita mong nagpapaputok sila at andon ang commander sa itaas na kalabas sa hatch. Alam mo, paikot-ikot sila, magpapaputok pa ulit dito. Ngayon, sasalubong na sila sa anti-tank mine. Tumawid sa kalsada. At ayun na nga. Sige, at nakikita mo yung kakaibang kislap ng apoy. Sa sahig ng tangke na yon ay may paikot na lalagyan ng mga bala. At bawat bala ay may isa o dalawang bag ng pulburang pantulak. Nasa loob lang sila ng parang. Dati ay seda, ngayon ay nylon na. Kaya ilalagay mo muna ang bala tapos ang pulbura na nasa mga pakete hindi maluwag. At ito ay isang depekto sa disenyo ng lahat ng mga tangke ng Rusya. Noong dekada 50 nagpasya sila na makakagawa sila ng mas maliit at mas mababang tangke kung aalisin nila ang taga-karga. Kaya 3 lang ang tao sa crew, ang komandante ng sasakyan, ang driver at ang taga-baril. Sa isang Amerikanong tangke, hindi ka tumatayo sa ibabaw ng mga bala. Nasa likod mo ito sa isang compartment at may blast door. At tuwing gusto mong mag-load, tao ang kumukuha ng bala, iikot siya at isasaksak ito sa breech ng kanyon. At kadalasan, ang US ay gumagamit ng mga shell na parang malalaking bala. Kaya ang pulburang pantulak ay nasa loob ng malaking kartutso. Tama? Kaya tanso sa likod at matulis sa unahan. Oo, pero nangyayari ito araw-araw. Makikita mo kung gaano kapuno yon ng mga mina, di ba? Mali talaga yung tumawid sa kalsada. Grabe! May ipinapakita rin ba ito tungkol sa kung paano nila tratuhin ang mga sundalo? Parang kung paano nila pinahahalagahan ang buhay ng sundalo, siguro. Walang blast door o blast room. Oh, at wala rin silang ginagawa para itama yon. Alam mo, meron na silang tila 14 armata ngayon. Pero alam mo, tumakbo lang yon sa ilang parada, nasira pa sa isa. Siguro, wala pa silang 20 at di pa handa sa totoong laban. May crew compartment, sila na 3 ang tao sa loob at hiwalay talaga ito sa baril. Nasa hulihan ang lahat, depindot lang ang kontrol. Sobrang astig maliban kung mawalan ka ng kuryente. Parang nasa arcade ka na ubos na ang barya mo. Ayon. Sige. Ito yung pinagbababalaan mo. Sige, kita mo yung mga pulang ID patch niya? Oo. Oo, sige. Sige, ituloy mo. Baka hindi mo ito makalimutan. Oo, tingin ko hindi mo kayang ipakita yan. Hair. Bagong clip ito. Mas luma yung huli. Malaki pa rin ang papel ng mga mina. At madalas, alam mo, yung mas mabibigat na drone ang naglalaglag ng mga mina o minsan hindi na nila inihuhulog kundi inilalagay na lang sa pwesto. Ginagawa mo yung mga bagay tulad ng pagkuha ng anti-tank mine. Ginagamit mo ang paper mache. Nilalagay mo ito na parang kumpol tapos tinatakpan ng lupa, sanga, bato at styrofoam na bato. At maririnig mo akong ulitin ito. Ibig kong sabihin, ganito nangyayari ang siyam naput. 5% ng mga casualty ng mga Ruso. Ito ay drone, hindi putok ng baril, mga hindi direktang sandata, mortar, artillera. Mga drone yon, lahat ng mga bagay na yon pinagsama. Pero kung makatanggap ng sulat ang nanay mo sa Russia na patay ka,
bigla ka na lang nawala. Oh. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ibig kong sabihin, ang giyera ay napakasama. Kaya nilang tapusin ito. Umuwi na lang kayo. Ibig kong sabihin, nagrereklamo sila tungkol dito. Nakita mo ba? Nagrereklamo si Pascal tungkol sa digmaan na yon. Pakinggan mo. Tama yon. May dalawang bagay na di makakaligtas sa digmaang ito. Kung matalo nila ito, hindi pwedeng matalo ng Ukraine dahil alam mo naman kung anong klaseng awa ang aasahan mo sa mga Ruso. Pero hindi rin pwedeng matalo si Putin dahil siya ang nagpasimuno nito. Malaking galaw niya sa lungsod pare, kaya siya ang nagdurusa ngayon. Sige, ang susunod ay ang labanan sa trench system o ang labanan sa trench. Meron ulit tayo dito, ilan lang pwede mo na lang i-play. May nagsasalita na Ingles dito. May isa pang video na puro Ingles ang usapan at mas mahaba ang contact. Taong 2026 by the way. Ito ay 2026. Sige, nagkaroon ka ng contact. Tama ang ginagawa ng taong yun. Ayaw mong mapunta sa pader. Dapat isang talampakan ang layo mo sa pader para kapag tinamaan ng bala, hindi ito tatalbog, kundi bababa lang sa pader. Pag tamaan ito sa pader, bababa lang ito ng mga 10 pulgada ang layo sa pader. Sana ay pumwesto ako sa likod ng poste ng kaunti. Kailangan kong sabihin, ayokong magmukhang nagmamagaling pagkatapos ng laban at kapag nandoon ang mga tao, ayokong gawin yon. Kaya ibibigay ko na lang sa iyo ang mga pro tips. Kaya naniniwala akong nasugatan ang taong ito dito at tinamaan ng bala ang kanyang helmet na nagpapakitang tumama ito sa pader doon. May isa run kasi may nagta-target ng headshot sa kanya kaya sila nasa ibaba. Gumalaw ka na ngayon. Sila nasa ibaba. Ako ang bahala sa bintana. Sinusubukan kong alamin kung nasaan ang mga kalaban, ano ang nangyayari. Kung sino man ang gumawa ng trench na ito, ginawa niya ito ng tama. Pero malamang trench ito ng mga Ukrainian sa tingin ko. Trench ito ng Ukrainian. Sinusubukan itong salakayin ng mga Ruso. Nakapasok sila dito. May pro tip ako. Hindi ako naglalaro ng first-person shooter, pero huwag magpadala ng tao kung pwede namang granada na lang. Kapag nagdududa ka at nandun ang kalaban, ihagis mo na lang ang granada. Hayaan mo silang magkaproblema. Nasaan siya? Sige, ayos. Nang binaril mo siya, nandito ka. Sa baba, dyan mismo. Putong ina, oo. Pasensya, pwede. Halikan. Ako? Isa sa gusto ko dito, Sam, ay isa sa pinakamahirap na bagay sa labanan, ang malaman kung ano ang nangyayari. Ibig kong sabihin, hindi ito parang video game. Hindi mo alam kung nasaan ang kalaban. Alam mo, parang ganito talaga kaysa sa pelikula. Parang, ano bang nangyayari? Ngayon, may kasama tayong nasugatan.